Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ay continuation ng video recording earlier tungkol sa yung pasyente na kalalabas lang po niya, yung nagreklamo siya na biglang sumakit yung likod niya nung yumuko siya at nung nagtayo siya, no? At lumalala yung sakit niya tuwing inuubos siya, tuwing tumatawa siya, at tuwing nagbabahin siya or nag-sneeze or nag-hahatsi, no? Okay, so katulad ng sinabi ko, ito po ay typical ng sakit dahil po sa slip disc. Nalisa po yung disc ng spine sa likod dahil po sa mali ang posture or position sa pagbuhat ng mabigat. At na-advise ko na po siya na kailangan wag siya yumuko ulit, at pag yuyuko siya talaga, kailangan mag-squat pa rin at bubuhatin niya kung anong gusto niyang bubuhatin. Okay? Pero pag magtanggal ng pantalon or magsuot ng pantalon, hindi talaga siya pwede yumuko. I-release lang po niya yung pantalon at pwede niya ipapipick up sa kanyang kasama sa bahay. At payagan ko lang po siya magtayo, maglakad ng konti lang, kasi bawal talaga magtrabaho. Payagan ko lang siya maglakad ng konti kung pupunta siya sa CR, magdumi, mag-ihi, o kaya maligo. Okay, kahit sa CR po, hindi po pwede siya yumuko. Kailangan meron talagang sa kaniyang paa, kasi syempre isama yung paa sa pagligo, di ba? Nakaupo lang po siya sa kahit stool, no? Okay? At meron talaga ng tubig para sa kanya. Pwede siya lang sa itaas, pero sa baba, hindi siya pwede yumuko at maglinis ng kanyang paa. Meron talaga siyang kasama sa bahay ang maggagawa niyan para sa kanya. Kasi nga, bawal yumuko. Okay? So, yun talaga ang kailangan bukod sa gamot, no? Okay? So, anyway, na tingnan ko pa yung resulta ng laboratory test. Okay? Ang problema kasi, pumunta siya sa doktor at pinapa-confirm lang niya sa akin, no? For second opinion. Okay? Ang nirequest ng doktor, based sa kanyang kwento, ay yung ultrasound of the kidneys, ureter, bladder. Okay? So anyway, hindi ko naman makapagsabi na mali yan na laboratory test or tama. Kasi unang-una, hindi po ako ang pinuntahan niya yung araw na nararamdaman niya yung sakit or yung unang pagkonsulta niya. So it would be unfair for me to say or to judge the decision of the first doctor whether the laboratory test, okay, that is yung ultrasound of the kidneys, ureter, bladder, was correct or not. Okay? Pero if it so happen na yung pasyente nagpunta dito today at nagrereklamo po ng ganyan, ako, based sa clinical presentation ng pasyente, sa kanyang reklamo, sa history taking, mukhang hindi po sa kidney yan, no? Talagang sa slip disc. Kung ako mag-decide based sa kanyang reklamo, I would request not ultrasound of the kidneys, ureter, bladder, but X-ray of the lumbosacral spine sa likod. Okay, pero usually hindi po ako nagre-request. Bakit? Kasi po, out of 10 patients na may slip disc, 2 or 3 lang ang may findings. Ang 7 wala. Kasi pag mild ang dislocation, mild ang slip disc, hindi po natin makikita sa X-ray. Sayang yung pera. Okay? Okay lang sana kung may makita tayo. Pero regardless, whether may makita tayo sa X-ray na may slip disc o wala, gamutin din natin yung pasyente as a case of slipped disc. At walang iba kundi bed rest pa rin at saka pain reliever. So bakit pa ako mag-request ng isang laboratory procedure na alam naman po natin yung sakit at pwede naman natin gamutin, lalo na kung ang laboratory procedure po ay hindi po 100% makapagsabi, makapag-confirm sa ating clinical suspicion na meron po siyang slip disc. Okay?
So, ang tanong natin, kailan talaga natin ipa-x-ray of the lumbocervical spine? Pag meron tayong ibang sinususpect na sakit. Ayan, napaka-importante po yan. Okay? Kasi po, pag meron tayong sinususpect na ang sakit niya, aside from slip disc, pwede rin siya, meron siyang bone metastasis, yung kinain yung buto niya, dahil po siya, meron siyang cancer sa iba't ibang parte ng katawan niya, yung whether organ sa kanyang reproductive tract, no? Or sa kanyang gastrointestinal tract, then pwede tayong magpa-x-ray. Kasi gusto natin makita kung meron pa talagang bone metastasis na kadalasan makikita po natin sa spine x-ray. Dahil pag kinain yung buto niya dahil sa cancer, makikita po natin. No? Or pangalawa, pag meron tayong sinususpect talaga na grabe yung kanyang slip disc, or pwede rin yung tinatawag natin na spondylolisthesis, no? Ibang lisa na problema na naman yan, na kailangan talaga ng bed rest at saka surgery, magre-request po tayo. Pero sa kanyang hitsura, mukhang hindi naman po ganyan ang kanyang presentation. Kasi pag meron bone metastasis galing sa cancer, matindi yung sakit. Hindi ganyan ang presentation, yung yumuko, tapos pagtayo agad, biglang aray. Hindi ganyan po ang presentation ng bone cancer or bone metastasis dahil sa cancer galing sa ibang lugar ng katawan. Ang presentation po niyan ay unti-unti sumasakit. Yun ang presentation. At pag masakit, talagang hindi makakatulog po sa gabi. Okay? Pag yung tinatawag natin na yung spondylolisthesis o kaya grabe yung slip disc, naku hindi na siya po siya makarating dito. Nakarating siya dito nakakatayo, nakakadakad. So, hindi ako nag-suspect na severe kung meron man slip disc or meron po siyang spondylolisthesis. Kaya po, hindi po ako nag-request ng x-ray of the lumbocervical spine para iwas gastos. Diba? So, yung pera niya para sa laboratory procedure, buti pa ilagay na lang niya sa gamot. Lalo pag pinapa-absent ko siya, paano yan kung ipapa-absent ko siya? Walang income. Sa Bisaya pa na. Kulob ang kaldero. No? Okay? So, pinapares ko talaga siya kasi ang hirap na mawala yung sakit kung ipatuloy pa rin niya yung trabaho. Because as I've said, and I'm gonna say it again, 80% of her recovery will depend on complete bed rest para yung slip disc po ay mawala. And 20% will depend on pain reliever. So, kailangan talaga mag-absent siya. Yun po ang pinaka-the best medicine para sa kanya. Bed rest. Because 80% nga ng solution ay nakasalalay po sa bed rest. Kaya ang gamot niya para dyan ay medical certificate. Kaya pinarest ko siya ng 15 days. Ayan. Plus of course, sinabi ko na po, yung celecoxib, 200 mg capsule twice a day, and diclofenac sodium, 50 mg tablet, 1 tablet, 3 times a day. Pareho po for 5 days. Paano yung ultrasound na result niya? May nakita. May nakita. Meron daw yung lumaki daw yung kidneys niya sa right side. At ang suspect, meron daw humaharang, malamang stone. Ang problema, ang reklamo ng pasyente ay nasa likod. Pag may kidney stone tayo at bumaba sa ureter at naharang po sa urinary bladder sa right side, kasi sa right side daw lumaki yung kidneys, dapat yung sakit ay nasa harap at nasa singit sa right side. Hindi naman ganyan yung problema niya. So, hindi lahat na nakikita natin sa laboratory test ay makapag-explain sa sakit ng pasyente. Kaya, dahil sa ganyan ang presentation, meron pong discrepancy between the clinical presentation, yung reklamo ng pasyente, at saka yung laboratory findings. Okay? Siyempre, saan tayo maniwala? Siyempre, sa reklamo ng pasyente. Kasi malinaw nga na ang kaniyang reklamo ay compatible with slip disc. So, paano natin anong gagawin natin sa kanyang result sa ultrasound? Sabi ko sa kanya, dahil po sa hindi po makapag-explain yung ultrasound result sa reklamo ninyo,
magdududa tayo. Baka mali po yung result. Pangalawa, baka totoo nga yung result, kahit hindi makapag-explain sa sakit mo ngayon, baka may pangalawang problema. God forbids. At kailangan i-follow up po natin. Ang suggestion ng ultrasonologist, yung nagbasa ng ultrasound ng kidneys, ureter, bladder ng pasyente ay ipapa-CT stonogram daw to find out kung meron stone. Napakamahal po yan, 8,000 ata yan. Okay? Pero since ang reklamo ng pasyente hindi po compatible with kidney stone, huwag po muna natin ipa-CT stonogram. Because as I've said, baka mali po yung ultrasound result. Wala naman po laboratory test result na palaging 100% tama. Kaya sabi ko sa kanya, to confirm kung totoo ba yan o hindi, ipaparepeat po natin yung ultrasound after 2 months. Okay? Pag lumaki talaga yung kidneys niya lalo, then that's the time makapagsabi tayo na tama yung first ultrasound result at meron po siyang pangalawang sakit. God forbids. Maraming salamat po.